Hello everyone! Welcome back to my channel, Adventures with Marlon. Guys, ngayon itong series na gagawin natin ay, ang title ay Coffee Scene in Baguio. Ang unang-unang coffee scene na bibisitahin natin dito sa Baguio ay Beanstalk. Dito sa second floor ng City Center Hotel. Dito lang to sa street ng Session Road. Ngayon guys, every coffee shop na pupuntahan natin, pare-pareho ang orderin natin para at least may kukumpara natin ang mga coffees nila. And of course, yung presyo sasabihin ko rin sa inyo. And of course, yung ambience din nila. So guys, ang unang in-order ko dito is yung kanilang brewed coffee, yung kanilang house brewed coffee, and of course yung flat white. And titikman natin pareho ito. Yung brewed coffee nila, guys, yung ganitong size, 65 pesos. Only imagine mo dito sa Baguio, 65 pesos ang brewed coffee. Ngayon tikman natin. Ito namang guys, itong kanilang flat white. Guys, yung flat white nila is only 95 pesos. Imagine mo, hindi mo makikita sa Manila to. And of course, meron din sila mga pagkain at mga pastries and cakes. Ipakikita ko yun sa videos natin. So guys, i-review na natin. Una-una, price. Para sa akin, pasado. Kasi, sabi ko nga sa iyo, ang brewed coffee na is only 65 pesos and yung flat white na is 95. Guys, hindi natin makikita sa Manila to. So price-wise, pasado sa akin. At saka sa mga estudyante. Nga pala guys, ang karamihan ng mga customers nila dito ay mga estudyante. Malapit kasi sa mga universities dito sa Baguio. And yung ambience, maganda ang interior nila. Komportable ang upuan, malamig. Meron silang veranda rito na pwede ka maupo sa labas. At merong view, makikita mo yung Session Road. May enjoy mo talaga. And of course, yung sa lasa ng coffee, hindi sila papahuli. Mapa-imported man o local beans dito sa atin, pasado sa akin. Our next stop. Hi guys! So andito na tayo sa second stop natin na coffee shop, ang Cold Coffee. Andito lang siya sa Shantou Road, sa harap lang ng City Hall at saka ng Rizal Park. So guys, ang in-order din natin, almost similar din dun sa first flat white.
And of course, dahil wala silang brewed coffee dito, ang in-order natin Americano. And creme brulee, of course, para sa dessert. So, tara, tikman natin. Ito munang flat white. Walang sugar, milk lang ito. Guys hindi ako expert sa coffee. Nagpi-feeling expert lang. Pero masasabi ko, malinis ang pagkakagawa. Quality ang beans. Ay, isa pa pala guys, itong foam coffee na sabi nung barista sa akin kanina, sila daw mismo nagro-roast natin itong Americano nila. Sa mga mahihilig sa coffee, nasubukan nyo na ba yung lalo na sa umaga pag bagong gising pa lang kayo? Tapos first yung ininom yung coffee nyo, pag magandang experience o masarap yung coffee na ininom niyo, nakakakita kayo ng stars. Ako lang ba yun? Dito. Naramdaman ko yun. Anyway, tikman natin tong creme brulee nila guys. Pakita ko lang sa inyo. Tikman natin. Malutong yung panlabas. So, masasabing, ay, sorry, umapon. Timan nga muna natin yung custard nila. Sorry guys nagkalat na ako. Para matikman natin, para makita nyo rin yung pinakaloob niya. Nalahiwain ko lang. So guys, huwag kayo maiinip ha. Nasa second stop pa lang tayo. Marami pa tayong dadalawin na specialty coffee store o specialty coffee shop. Okay. Guys, ngayon, sorry. Sabihin ko lang sa inyo. Fair ako ano ba? Yung sarili kong opinion, fair ako sabi sa inyo kung talaga bang nasarapan ako o hindi. Ngayon, punta na tayo dito sa coffee. Ano nga bang inuunin natin guys? Presyo. Okay. Itong flat white nila, ang presyo nila dito sa foam coffee, 160 pesos. 12 mils ito, 12 ml. Pareho din ng Americano, 12 ml lang. Yung flat white, 160 pesos. And yung Americano naman is 120. Sa presyo, pasado sa akin. Ngayon sa lasa, din sila. Pasado sa akin. Ngayon yung ambiance, dito nga raw, sabi nga nung barista sa akin kanina, itong branch nila na to, nire-renovate. So, kung makikita nyo, pag umikot kayo dito, parang yung kalahati nung shop nila, nakasarado. Pero still, alam mo yung ambiance, magugulat ka, marirelax ka pa rin. High ceiling sila, industrial design, makikita mo na maganda yung mga machines nila. Ambience-wise, pasado sa akin. Kung ako magkakape rito at ganito kasarap ang kape, marirelax ako. Ngayon, lasa, pasado, presyo, pasado, ambience, pasado sa akin. Ngayon, sabi ko sa inyo, magiging honest ako, di ba? Yung creme brulee, medyo pass ako. Alright, guys? Ngayon, dun sa mga nakasubok na rito, lalo na itong coffee and creme brulee, comment kayo down below. Malaman ko experience nyo. Alright? See you sa third
coffee shop na pupuntahan natin. Smiling to another tasteless day. The lucky gets to choose a shade of gray. Summer never sets foot in this town. Who clamps his claws on you and drags you down. And I know life with me is not. Every time I order, lahat ng customers namin ay they can ask anything about coffee. So, para hindi lang yung coffee yung matitikman nila, and syempre knowledge na rin about coffee. We really try to educate people sa third wave industry, so specialty coffee shop. So 1:17 ang ratio natin pala, no? So that's 1 gram for every 1 gram of coffee, there is 17 ml of water. So yung profile, yung beans po natin is Mount Apple. So yung profile po na gusto nating ipalabas dito is dried fruit, citrus, cacao, and a sweet finish. Yung dried fruits po is close siya sa raisins and apricot. Natin sa brewing is around 2 minutes 30 to 3 minutes. So, own technique po yung ginagamit ko right now, which is pulsing. And nag-add po ako ng turbulence kanina to add more depth dun sa profile na gusto nating mapalabas. Yung temperature nga pala natin, sir, is 88 degrees lang siya. Hi everyone! Dito sa next na coffee shop na pinuntahan natin, kasama natin si JP. Hi guys. Nagpasama ako sa kanya kasi mas expert ito sa akin pagdating sa kape. At itong pinuntahan natin kasi is specialty coffee shop. So mas technical yung mga coffee or yung mga ways na ginawa nila para ma-prepare ang coffee natin. Okay, andito tayo sa Tau Ceti. Pasensya na guys, meron akong kodigo. Tau Ceti Specialty Coffee Shop. Nandito sila sa ground floor ng Albergo Hotel sa may Luwalhati Street dito sa Baguio City, of course, no? And almost a year na rin daw sila dito. So ang in-order natin, katulad ng mga in-orders na rin natin sa mga ibang coffee shop na pinuntahan natin, of course, is meron tayong pour-over, and meron din tayong flat white as usual. Alright. Ngayon, tikman natin guys.
Itong pour over nila. Tikman natin. Okay. So JP, ano masasabi mo sa black coffee nila o sa pour over nila? Itong pour over nila, as the barista na sinabi, ang hint na gusto nilang ma-achieve is yung dried fruits, cacao, and then the sweet finish. So, syempre, kapag natikman natin siya, so, masarap. Nandun yung mga hint na ina-achieve nila. Like dried fruits sa umpisa, and then yung cacao is magde-next yun, yung hint na yun. Then, the finish talaga is nandun na sweet, balanced, and then, aside from that, low acidity siya. So, kung hindi ka fan ng mga high acidity na coffee, I think this is better para sa'yo or para sa atin. Alright. Try naman natin itong flat white nila. Try mo. Ano masasabi mo sa flat white nila? Masarap. Balance. So hindi siya na-overpower ng milk kasi since flat white siya, so equally dapat 'yan. From the coffee to milk is equally. So achieve naman yung ano nila, yung flat white nila. So pass para sa akin. So ayun. Alright. So guys, recap tayo. Ang in-order natin is black coffee or Americano, or ang ginamit nilang procedure is pour over. And ang pour over nila is 220 pesos. So ganito karami. 220 pesos ang beans daw na ginamit nila dito. Is local Mount Apo beans. And dito naman sa flat white nila is 170 pesos. Ang beans naman ang ginamit nila imported. Meron silang signature blend ng Brazil, Tanzania, and Colombia. Alright. So sige. So itong in-order natin na to, itong pour over which is black or brewed coffee nila, this is 220 pesos. Ang beans na ginamit nila is local Mount Apo beans daw. Alright? And of course, itong flat white naman natin is 170 pesos. At ang beans na ginamit nila imported. Meron silang sarili nilang signature na imported na beans, blend of Brazil, Tanzania, and Colombia. So, ayun. Pasado ba sa'yo? Pagdating sa kape? Yung coffee, kasi syempre, specialty coffee shop is fast para sa akin. Sa akin din. So, ayun. Pasado ang kape. So, ako, gusto ko lang encourage kayo. Kung kayo, magagawi kayo dito sa Baguio, sa mga pinicture natin na to, try nyo ang pour over. Try nyo rin ang flat white. So, pwede kayo mag-comment sa comment section natin kung tama ba yung ating review para sa kanilang coffee. So, recap tayo. Kape, pass. Ambience, pass. Rice, para sa akin, medyo, guys, ito talagang, honest, alam mo naman honest ako, medyo mahal para sa akin. Yun lang naman yan. Ikaw, anong para sa masasabi? akin yung price, a little bit higher. Kasi para sa ganitong 5 ounce na flat white, 170 is, may mga coffee shop naman around Metro na 170 pero mas bigger yung serving. Totoo naman. So ayun, yung pour over, I think it's naman, since it's specialty to, so I think it's fair price naman para sa 220 kasi syempre kung paano siya ginawa ng barista. That's my experience.